So the message of God this morning is about the 9 I am in the book of John. Ang siyang ka gingon ni Jesus na ako. Hallelujah. Let's see this verse. Okay. In John chapter 5, verse 24 to 25. I tell you the truth. Those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. And I assure you that the time is coming, indeed it's here now, when the dead will hear my voice and the voice of the Son of God, and those who listen will live. Singon diri nga kadtong maminaw sa mensahe ni Lord, mutuo sa Dios nga nagipadala siya, makabaton gayud og kinabuhing walay katapusan. They will never be condemned for their sins, or they will never be judged for their sins. So ingana ka nindot ang ingon ni Lord. He is a faithful God. He is true of all things that He says. Dagon siya, kung maminaw ta o mutuo, na mahitabo. Unsay mahitabo? We will not be condemned of our sins. Di na ta i-condemn, di na ta i-judge. Because listening to Him means we are eager to hear Him. We wanted to hear from Him. So to, when we listen and believe in God, that Jesus was sent, ipadala siya, we can have eternal life. Grabe ang iyang offer sa atua. Ever since. Grabe, eternal life. Dili na marap. O dili na siya mo, upas. Upas. We need that. All the basic needs, important needs sa atong life, gi-provide ni Lord. Di nga na siya ka-great God and loving God. So to, they will never be condemned or judged for their sin. Di nahukman sila sala. Because na-power siya mo acquit sa atong sins. And they have already passed from death to life. Kung maminaw ta mutuo niya, makalatas ta sa kamatayon. O adto tas kinabuhi nga din, nindot na nga kinabuhi nga, malaumon ka, masaligmon ka, nga naa siya, di ka niya pasagdan. Grabe ang iyang giingon sa tua. O dili lang ni basta ingon, mahitabo. And I assure you that the time is coming, ug akong gipasiguro sa inyo ha, nga maabot ang panahon, ug gani ni abot na. So every time we give time to listen, and then while listening, we are believing in Him, something is happening in ourselves. Something is changing. Naanay gakausap. And then matod pa, the time is coming, indeed it is here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. Nga ang patay kung maminaw sa akong tingog, ang tingog sa anak sa Dios, ug katong maminaw, mabuhi. Na unsa kay pasabotan na. Let's see the next slide. Two aspects of dead nga gisulti ni Lord diri. The physically dead, namatay na gid physically, like Lazarus who rose from the dead. When he heard Jesus' voice, when Jesus said, Lazarus, come out, automatic si Lazarus ni come out. 3 days na siya sa lubnganan. Sa to, when the dead hear my voice, they will live. Bisan ang patay, kung makadungog sa akong tingog, mabuhi. Another aspect of being dead, spiritually dead. In Ephesians chapter 2, verse 1 to 2, sa 2, you were dead of your sins. Mga patay ka mo, sa inyong sala kaniadto. We are spiritually dead. Enjoying ourselves in flesh, enjoying ourselves sa pagpakasala. We are killing our spirit. That is why di ta ka nagsimba sa una, di ta ka nagdayeg sa una. Because walay patay ka na mo dayeg mo simba. But through the power of Jesus Christ who loves us so much, He find ways nga diin ang atong patay nga espiritu mabuhi. When we just listen His voice, little by little, that dead
spirit will come back to life. Mubalik ra og ka, buhi. Let's move on to the next slide. So the 9 I ams of Jesus means His rules for His children. Ang iyang siyam kaingang ako. Muna yung rules para sa imong katawan, yung mga anak. So I am the bread of life in the book of John chapter 6:35. Ako ang tinapay sa kinabuhi. It means the spiritual food because we already eating sa atong physical nga pagkaon nga atong ginaluto. Kitay galuto or mopalit lang ta sa giluto. Praise, I am the bread of life. Siya ang tinapay sa kinabuhi. Ako ang tinapay sa kinabuhi. Sa ato pa, I am your spiritual food. You have your soul and spirit. And that needs my bread. Baked from heaven. Spiritually baked for your spiritual needs. Amen. Spiritually baked by the spiritual Father who loves you so much. So I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Ang bisan kun sa kuno nga duol kaniya dili na gutumon. Dili na gutumon atong spiritual aspect. Kumuduol ta sa iya. Listening His message. Reading His word. Because we can be fed through our effort. Makakaunta kung maningkamot ta, maluto ta. Makakaunta kung balitag pagkaon sa gawas. Diba? Mag-order ta. And God can provide also same thing sa spiritual nato nga nisa. Whoever comes to me will never be hungry again. Ang bisan kinsa moduol nako dili na gutumon nga naman kay pakanon jud niya kanunay ang moduol niya. So kung di ta moduol di jud ta kakaon. Di ta moduol sa tong Bible di jud ta kakaon sa iyang word. Sakto di ba? Bisan pag moduol ta sa misa daghan naman pagkaon diha. Bisan pag moduol ta diha kun di jud ta mo mudikit ta mo effort nga atong kamot ikabot sa pagkaon. Nabisan pag ikabot sa pagkaon, di na to ihungit. Nabisan pag ihungit na kung di na to usapon, di na to tunlon. Wala gapoy pulos. So we have to do something. So, and whoever believes in me. So isa, ang muduol niya, ikaduha, ang duol niya dili magutman, dili na magutan atong kalag, kay syempre pakanon jud niya, kay nga na siya kalabing Father. And then whoever believes in me, ang bisan kinsang mutuon ako, di na pud uhawon. Di ba mag-uban ang pagkaon o ang tubig? Mag-uban siya ng pagkaon o tubig. Humana tong kaon, mo inom dyan tong tubig. Kaya mo na ang tuha mag-uban. So, spiritual food and the spiritual water. Kumutuot ta niya, di na ta uhawon. Kumutuot ta niya, di na ta gutmon. Grabe siya. Nga na siya ka-loving Father sa ato ang kinabuhi nga. Bisan kinsa mo doon sa Jollibee, pobre man nagdato, bulingit man nagdili, nakasanilas naman nagwalay sa nilas. Basta magtulit po ka mong palit. Makakaon siya. Ingana gyapon si Lord sa ato. 24/7 ang iyang supply. Ang resource niya, dili makatinga, out of stock o anak. Dili ako ma-supply. Out of stock. No. God will not run out of stock. Okay, next verse. In John chapter 6, verse 36 to 37. But you haven't believed in me even though you have seen me. Yan siya nga. Ako ang tinapay. Pero yan siya. Wala man mo nituon ako, bisag nakakita mo na ako. Na negative yung isulti. It means, na yung mga tao, bisag harap-harapan ni si Jesus, dili mo tuo. Klaro na iyang pulong, dili yapon mo tuo. Mag-uol siya. Siya, apan wala man manituon ako, dili man mamutuon ako, bisag nakita ko ninyo. Ni-negative siya, di ba? Ni-negative ganina positive. Kaya tinuon na. May mga panahon nga mara, walain si Jesus ato kay wala tanituon niya, katuuhan man unta siya. Di ba? Wala tanituon niya, katuuhan man unta siya, dili man unta siya bakakon. But you haven't believed in me, even though you have seen me. However, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them.
Gibalik niya positive ini siya. Pero katong gihatag sa amahan nako, muduol jud nako. O dili nako sila balibaran. May positive upali. Sa katong niya, gihatag sa akong amahan nako. Because sa to, for God so loved the world. Ang gigugma sa amahan, matod pa, is, ang gugma sa amahan, by the way, ang gugma sa amahan, muoy mo sakmit na to, gikas kamot sa yawa. Love is powerful. Ito, these three remains. Faith, hope, and love. In John chapter, 1 Corinthians chapter 13, verse 30. But the greatest of these is love. That is why, bisan ang tao, naglunang sa pagpakasala. Sa to, for God so loved the world, kay gugma sa Diyos ang kalibutan. It's love that matters why we are here. Because of the love of the Lord. So, those the Father has given me, katong gihatag sa amahan, will come to me, muduol nako. Nga naman, kay ang gitawag ko na sa Ginoo nga muduol sa amahan through kang Jesus Christ, dili i-reject. Bisan pa og nabulit na ta sa sala, kay nga na ta gidawdaog sa yawa, o ingana po ta nagpadaog-daog sa yawa. Kung muduol ta sa Ginoo, grabe na bisan pagbaho na ta, kay wala ta kaligo, kay grabe na ta nagsakit unsa pa diha, bisan pag di na ta kasamot sa kung kaugalingon, unya muduol ta sa iya, dili ta niya balibaran. Dili siya mo reject og tao. Dili siya mo reject bisag kinsa. Ang bisag kinsa mo duol niya, bisag gipasakitan na siya sa una, gitalikdan niya sa una, unsa pa na diya, ang Dios dili gid mo reject na. Ingana siya ka loving God. O ingana pud si Jesus nag-love sa atoa. Ang iyang gusto mo, tuol lang jud talili ta magtuwa-tuwa. Let's move on to the next slide. In the next verse, the second I am is the first pagkapon, yes, I am the bread of life. Sa ako gid ang tinapay sa kinabuhi. Iya gid sa nga ako gid. I-insist kinang ako. Yes, I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the wilderness, but they all died. So ako ang tinuod nga, ako ang tinapay sa kinabuhi. Ang inyong kabaliwatan, katigulangan, kani adto ni kaon silag mana dito sa kamingawan. Apan nangamatay sila. But anyone who eats the bread from heaven, apan ang bisan kinsa nga mukaon sa tinapay sa kinabuhi, however, will never die. Dili na mamatay. I am the living bread. Kanina, I am the bread of life. Pero siya na, pagka 51 siya, ako ang buhing tinapay. Mukaon ta karon og tinapay nga buliho, mudagan siguro tanong. Diba? Pagkaon na to niliho, pag-usap na to niliho, naambot lang unsay imong buhaton, iluwa ba ka nimo, budagan ba ka? I am the living bread. Ako ang buhing tinapay that came down from heaven, nga nanaog gikas langit. Anyone who eats this bread will live forever. Ang bisan kinsang mukaon aning pinapaya or pan, mabuhi sa walay katapusan. And this bread which I will offer so the world may live is my flesh. Pasabot ni ang iunod nga ihalad. I-bake sa kalayo sa persecution. Amen. Sa to, ang ipasabot niya ang iyang lawas. Buhi nga lawas gihalad. Diba in the Old Testament, burn offering. Ihalad jud, sunugon jud, sunugon siya. Sa New Testament, wala man naging sunog sa New Testament, Pastor. Kadtong mga bakba nga hait kay murag fire nga, kung ikaw anak sa Diyos, luwasay mo kagalingon, kung ikaw kang hari sa hari, muni mo na, moto ang pagsunog. Dato, the words are like fire. In James, ang inyong dila daw, kalayo nga makasunog sa lasa.
The persecutions, the words nga nagdunggan ni Jesus are like fire. Gisunog siya. This bread is my flesh. Naluto pinaagi sa mga pulong nga gibato sa iya. I am the living bread. Next verse. And then, wala mo kabantay, nagka-intense siya. I am the true bread that came down from heaven. Tulo na kaklase sa bread. Ito, I am the bread of life. I am the living bread. I am the true bread. Gusto kini pasabot nga, pasabot kini nga ayaw lagi mo pagduha-duha. Amen ba? I am the true bread that came down from ako ang tinuod nga tinapay nga naogi kas langit kay naa day false bread. Ang say opposite sa true? False. Dili tinuod. Na ay mga tinapay na ay spiritual food nga dili tinuod. Sayo. Di ba ang opposite sa true, false, or sayo? Dili tinuod. So, ipakita niya nga, kaya naamay dili tinuod nga bread, ayaw lang mo kaon atong dili tinuod nga bread. Kaya ako rin ang tinuod nga bread. Nga na ba ang pagkasulti, di ba? Ayaw kaon atong dili tinuod nga bread. Ako rin ang inyong itik. I am the true bread. Kaya gikan ko sa langit. And anyone who eats this bread will not die. Ang bisan kinsa mo kaon ani nga tinapay, dili na gyud mamatay sama sa inyong katigulangan, but will live forever. Pagdawat nato ni Jesus, pagkaon nato siyang pulong, pagtuon nato siyang pulong, nakakonect na. Pag-connect, entitled na tas eternal life. Ang eternal life sa tubo, you will live forever. Guaranteed na. Dilis kalibutan na insurance sa kagino na assurance. Muna kanta nga, blessed assurance, Jesus is mine. Bulahan nga kasiguruhan. Na kini sa kalibutan nga insurance, kung dili ka makabayan, forfeit man. Bisag 2 months na lang imong ulang, bayaran dito nimo. Kini ang ato radyong ibayad atong pagtuog pagsalig sa Ginoo. Nawala ba kinibalad ang pagtuog pagsalig? Whoever eats this bread, ang bisan kinsa mo kaon aning tinapaya, dili mamatay but will live forever. Let's move to the next slide. And Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. Ikaduha na din siya sa ipukan. I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. If you follow me, kung sunod mo na ako, you won't have to walk in darkness because you will have the light that lives to life. Grabe ang pagpadayag ni Lord kinsa siya. Para nga mo kasabutan niya ug sa iya kita mo uban-uban, sa iya ra kita mo clean. Ingon si Jesus, ako ang kahayag sa kalibutan. Kung musunod po na ako, ganina mo kaon, maminaw, mo tuo. Kaya mintras buhi pata, napatay buhaton. Ikatong ganina murag sa ang bitaw sa atong balay. First step pa to, first nga ladder pa to. Na another is mo follow ta. Mo sunod ta. Ang sunod na ko, dili na maglakaw sa kangit-ngit. Basta una sa wapagita kabalos ka matuuran. Kinahang na ginato maghimo sa mga daotan na di mao. Binuhatan sa kangit-ngit, paghimo. Kung musunod mo na ko, sa ato pa, ay sa condition siya. If you follow the condition na, sa ato pa, pwedeng dili. Because personal na to nga decision. Wala siya ngon, you must follow me. Wala siya nagsugo. Conditional siya. If you follow me, dili na mo maglakaw sa kangit-ngit. Tungod kay
Naana kaninyo ang kahayag that leads to life. Anak kaninyo ang kahayag nga maghatod ninyo sa kinabuhi nga nanay direction. Kinabuhi nga nanay paglaog. Alaongan na ba ta? Kaya sa tuwing nga klase nga life, naman tayo life pero nay kulang. Gusto ni Lord isatisfy tayo na i-fill in ang atong mga kakulangon. Okay, let's move on to the next slide, the image. So this is the sun rising. Among all the images na ako nakita. So I am the light of the world. Isa ra gyud ang adlaw or suns nga naglandong sa tibuok kalibutan. And that, sa to I am the light, that represents the sun. Jesus is the sun. Lighting throughout the whole world. Nagdanag siya, naghayag siya sa tibuok kalibutan. Imagine na, ang kalibutan perting dakua. Pero nganong gahayag siya sa tibuok kalibutan. Nga naka-powerful siya. I am the light of the world. There's only one light. That's the sun to rule the day. Buhari sa adlaw. Let's move on to the next one. In Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Sa kamu, kita na ang pasabot ang mga children ang na-connect ni Jesus. Kamu ang kahayag sa kalibutan. Dili pwede nga light, dili nga sun. Dili pwede ang moon. But instead of, you are the stars. Kamu ang kahayag sa kalibutan. So, di ba, asa gani, according to science, that ang gikuhaan sa kahayag sa stars o moon is from the sun. That is the literal. Pero sa spirit ay nga na agapon. Ang gikuhaan na itong kahayag, mao ang Diyos. Okay. So, you are the stars, the light of the world. Ipakita ko na nato ang atong kahayag by doing the good deeds. Maayong binuhatan. Mag-glorify daw nato ang Ginoo kung ma-appreciate sa tao nga anak pa din sa Ginoo. Amen. Let's move on to the next one. That's the image. So look at this picture na akong gipili. Now, remember that stars dili sila pareha o kadakon o ang kasigaon. Amen. Kung nagkuanta sa science, parehaan ni na ay dagkog sige dako na ay gagmay. Because that represents ourselves. Kung the more the charge, di ba, lahi ba itong full charge, lahi ang siga sa full charge o dugay gid expire, mahurot ang power kung i-full charge. So ingana, kung mag-fully charge ta, diya sa Dios, hudan ang tag-ayo. Pati atong naong, lahi gid atong naong, ang beauty sa atong naong, ang beauty sa atong kaugalingon, mudan agid siya nga, lahi siya. Matanawa imong abay. Aning kabuntagon, ugwa mo na bilar. Praise God. Hallelujah. Kinsa bay wa na diya na bilar, gabi mas lucid, jud ka pinto gabi kay siga pa man akong mata. Pero marang papa ko nang yapon siguro. Ay, nasa tanawa sa inyong abay diha. O, dan-al ko ba ng beauty, ana diha. O, katulgo ni dyan kayo na, kayo na bilang. The first time na to ni nga worship, kabuntagon. So to, the stars there na ay may isa na nga, marang tuldok ra dyan. Di ba tuldok ra? Pero kung doon, dako-dako po na siya. Di ba? So, nga nga, basta nagsiga ka, wa ka na palong, okay ka pa. Amen ba? Amen ba? Ayaw lagi na ang imong mata nagasiga. Kana, yun ang imong kinabuhi magsiga. Amen. Sa to, you are the light of the world. Kamu ang kahayag sa kalibutan. So, muna, ha? Kining, ingana ta. So, di ba? Many times, every time nga, inigagabi na, di ba kung mag-burn out ang syudad, muna akas ibabaw, wala siya ka-beauty-beauty ang syudad. Oh. Pero kung walay burn out, is na-achieve beauty ang syudad. Inga na siya.
Maguol ang Ginoo nga usa ka dapit, wala gyud kasiga nga Christian. Wala gyud Christian dito makita niya pulos iya sa ngit-ngit. I remember atong nag-concert ang Dahunong. Ayun ang isa ka worship leader. I-on inyong cellphones. Ang lights in yung cellphone. And then, i-on. Tada kita na on. Because light is beautiful. Darkness is not beautiful. Ang kahayag, gwap, nindot, tada. Ungit-ngit ka ron. Palungan na to ng sugaron. Di juta makabalo kinsay present karon o kinsay absent. Diba? Mabawaan na to kinsay unsay mabawaan na to ang lain-lain na to nga beauty nga kasi kuan man to bisag magtalikod kahayag man pero git-ngit bisan pag nagbangga na mo di ka kabalo kinsa na siya mo kabangga. Ingana ka importante ang kahayag. What is why tapos ikaduhanan, I am the light of the world. Ang tanan needs na to iyang gisupply. Kung atong sabton, grabe jud kalugi, play ni mo tanan rules para lang gyud nako, para lang gyud nako. So kinsa mga imong pangitaon pang naano man day tanan niya. Muna nga kung bulagan mo sa padeha, ayaw kaguol uy ang loving arms ni Lord dito ta magpauraray. Kay walay aray. Di ba mo grabe to nga. Grabe itong, di ba taas-taas itong mga Bisayan akong gipang post. Mga taas isa na, grabe sa pinig Lord. Uy. Lo. Yan. Gusto ta nga mo, sigad yung kay nga star, na asa imo pag-charge niya sa presensya ni Lord. Kung pailakon ka, hilak lang, hindi kayo sa mga maganda kong make-up. Diba, maulong, di ko, pinindad ako kong sala. Imo ni Lord, gusto ko, hingabasan ta kasi mo sala. Ayaw po ni imong luwa kay mo nang paghugas na ko si mong sala, mo nang pagpaluag na ko si mong bukan. Nangyari ko negatibo ko gunong na inya ko dakog sala, di pati mo ako na tinuod bitaw. Lo. Diba? Diba? Sa ingon na ta. Let's move on to the next slide. Okay, Genesis chapter 1 verse 16 to 18. And God made two great lights. Ang Diyos naghimog duha ka dagko nga suga or hayag. The greater light to rule the day. Ang dako nga kahayag or suga muoy mo hari sa adlaw. And the lesser light to rule the night. Ug ang gamay-gamay nga light muoy mo hari sa kagabion and the stars. Hari sa gabion. And God set them in the expanse of the heavens to give light on earth. O gibutang sila sa Ginoo sa kitasan ang maghatag og kahayag sa kalibutan to rule over the day. So si Jesus mo rule sa adlaw nga daytime, and then and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good. Ang rule kuno sa day ang sun, ang rule sa night mautong katong mga stars o katong moon. Hello. But that is why si Lord kanina, you are the light of the world. Ngit-ngit ang kalibutan. Ang magpabhatag og beauty sa kalibutan, kita nga mga anak sa Ginoo, kay kita ang light of this world. Sa tanan months in a year, 12 months in a year, December ra gyud ang grabe kaabundansya kahayag because of the Christmas lights. O gani I do not know ang tanggug ba na no ang pinakakuan nga grabe gid sila sikat gid kay sila nga grabe ka kuan ang ilang Christmas lights ito. Kung ingana pirmi gahayag ang Christian kay naka-charge fully and always charged and fully charged. So I charge you that you are my beloved children. Hello. Wala na ang atong kahayagon tungod sa atong kadaghag kwarta dili. Wala na atong kahayagon tungod sa atong educational attainment nga
graduate na ka or masteral degree na ang imong course or imong educational status. Wala jud na. Bisag wa kay grado ning kalibutan. Bisag wala kay nahut na ning kalibutan. Kung grabe ang imong pagdawat, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagdudot sa Ginoo, ikaw pwede nga dako kay nga star at ubangan ni Lord. Let's move on to the next slide. In Psalm chapter 43, verse 3 to 4, send out your light and your truth. Ipadala ang imong kahayag, ang imong kamatuoran. Let them guide me. Muna ang prayer ni David. Ipadala imong kahayag. Bupo imong kahayag ug ang imong kamatuoran. Aron mo guide na. The word of God is like light also, shining in our hearts, in our minds. Munang naanatay direction sa itong kinabuhi. Padala mo kahayag o imong kamatuoran. Aron mo guide nako. Let them lead me to your holy mountain kana. Diba sa una, di kita ka nagsimpa. Para sa to, sa diya nga naan ang kahayag, naan ang kamatuoran, naan sa itong kasing-kasing hunahuna. Mo ni guide na to. Sa na holy mountain where the presence of God. Ganana tagsimba. Magsalamat sa Ginoo ni Ataron. We sacrifice our time. It's our sleeping time pa in our regular routines. Pero we are here. Sa to, let them lead me to your holy mountain, to the place where you live. Sa dapit nga naa ka nagpuyo. There I go to the altar of God. Og adto ko muduol ko sa altar sa Dios. To God, altar sa Dios, the source of all my joy. Ang tinubdan sa akong kalipay. And I will praise you with my harp, O God, my God. Og daygon ka na ako uban sa alpa. O Ginoo nga akong Dios. Di ka kasulti ani kong layo ko sa Ginoo. Di ka kasulti ko ang iyong kasing-kasing ngit tungod sa problema, ngit tungod sa di ka kasulti ana, di ka kasulti kung wala ka kaila sa imong Dios. That is why na mga panahon nga tagaan tagabukaton para nga ibubo na to tong kabukaton sa Ginoo aron nga kay mo to pagpa-charge na to aron mo dan-ag na po kay salamat ni Siga nagitsig balik ni higlak na pud nako ditawag na pud nako kay kundi na ta manawag mo na jud kag patay ang patay wa na jud kahayag patay nga suga na tatubag ora man ang suga na tos gawas kay namatay na jud na ang bag gipalihan ako pud jud hayaga so ingana ko mo balik na pud tawag sa ino balik na pud tag simba nabuhi na pud ka o salamat sa Ginoo ingon doktor ay salamat na revive na. Amen ba? Oh. Kay basin og ang atong kalog espiritu i-revive pa. Sige natag ikuan sa isa doktor. 1 2 3. Oh, 1 2 3. Hello. Kanus man gini ma-revive, kanus man ni ma-revive. O salamat. Wala na tagimanan i-revive ka na revive na tadaan. Amen ba? Praise God. Let's move on to the next one. The third, I am the door. Yan siya. Ako ang pultahan. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Yan siya. Ako ang pultahan. Ang bisan kinsang musulod na ako, maluwas siya. Maluwas ta sa katalagman, maluwas tas kalaglagan sa interno, maluwas sa atong problema because every time He will help us. He will help us in all ways that He can do for us. Sa tanang babaang ibubuhat na to. Sa to maluwas, ang bisan kinsa nga mo, agis niya, kay siya putahan man, maluwas, and will go in and out and find pasture. Di ba? Siyempre, ang pultahan para magina-exit o entrance o exit. Dili ingon nga pultahan para mobiya taniya sa to makasulod tag gawas aron mangitag kasibsiban. Kay
mga karnero man lagi. Let's move on to the next slide. What is that door? Daghan na siya nga door. Door of faith. Ang putahan sa pagtuo. In Acts chapter 14, verse 27 to 28. And when they arrived and gathered the church together, they declared that all God had done with them. Dileklara nila ang gipanghimo sa Ginoo sa ilang kinabuhi. And how He had opened a door of faith to the Gentiles. O gipadayag nila nga giunsa pag-abri sa Ginoo ang door of faith to the Gentiles. Di ba sa una wala man tayo pagtuo-tuo ra man tuwa. Di ba? But when we started to listen the Word of God, when we started to believe in Him, we started to have faith. Umatod pa, that door of faith was open. And I do not know when was that time that door of faith was open to you. Ako, that was December 27, 1987. Niya, pag open sa door, depende man ang sa kaluaga. Di ba? Lisod ka ay musulod ang tao niya ang iyang open kay isa ra kadangaw. Unsa man na siya mo gamay ang tao niya. Lisura pud ana, di ba? So gusto ni Lord nga pasagdan ta nga ang door open wider. Pero makasulod jud ta. Ang door dili lang tao mosulod na pati panalangin. Tanan ipaagi isod kaayo nga tanan hindi tuangis bintana nga di man paagi sa door ambot nila. Ang tanan ipaagi sa door. Sa the door of faith. So sa ato pa kung magduha-duha ta. Hinahinay ni mo sirado ang door of faith. Kini nga bersikulo na ako door of faith ani. Kini nga bersikulo close na ang door ani. Pwede dili. Hello, pwede. Maanak ka. Open akong door ani kini tuo ko kanidi ko mo tuo. Di pa close nimo sa ato pa. Pila ka mo bersikulo close imong door of faith ani. Amen. Hello. Katong pabor nimo mo oray open imo nga pagtuo. Hindi ka mo patuo, close na akong door. Akan si kapsig mo to'y door sa blessing. Diba? Door of blessing. Na imong giklusan. Di wala kita nyo na-receive ang blessing kay imong magsurad ang putahan. Hello? Salamat si Ginoo. Na-apre na. Pero may na ipa-apre ang door of faith. Door of faith. And then how to open that door of faith? Ito, Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo, maabot kung magsigitag paminaw sa pulong sa Diyos. That's opening the door of faith. Keep on listening the word of God, and the door of faith will keep on opening wider and wider and wider. Let's move on to the next one. The door of daily provision. Ang pultahan sa adlaw-adlaw nga provide sa ginahanglan. In Psalm 78 verse 23 to 26, yet He commanded the skies above and opened the doors of heaven. Gisugo ni Lord ang mga kawanangan sa ikahitasan o giabrihan niya ang mga pultahan sa langit, and He rained down on them manna to eat and gave them the grain of heaven. Man ate the bread of the angels. He sent them food in abundance. Kini, physical na pagkaon. Kay lisod man kay permita sa spiritual. Ay basige lang magitag istorya ani, dahil magitay kaon-kaon. Mabitaw ko nga, kung naamoy madala karon, magdala, kung walay madala, ayaw lang gipod hinugda nga, dili mo ani kay wag may gadala, kay suko is Lord, ano ba? He opened the doors of heaven. Kay gi-provide niya ang mga panginahanglan. Imagine, walay makaprovide dito sa wilderness. Kay wala, diliin siya nga, pwede man ang mga bato dito sa wilderness akong himuong pan, pero di sana ko nabuhatan. Ang langit sa akong abrihan. Wow! Amen! Pwede ito mga bato sa wilderness himuon yung pan sa mas gibuhat niya kung panahon kang Jesus. Pray siya, ang pultahan sa langit akong abrihan.
abrihan. Dili ang pultahan sa wilderness. Hello? Muna kung gusto ninyo nga abrihan ang pultahan sa kalangitan, si Jesus man ang door, ayaw gid og palayo ni Jesus. Paduol 2024. Ugma na. Buwan na ugma. Daghan ang mahitabo nga maayo sa nagpugas og maayo. Amen. Gikan ko sa Carmen and then nag-open ko sa akong cellphone. Kaya akong giabil ang isi-sort nga na nailad po ko kawa ko nang inquire. Agi na yung mga inquire tanong. Sana, knowledge is powerful. Habi ko ba na isi-sort ko apil na ang cool. Kawa magig ko wala ko. Tika na ko manawag ko di lang ko katawag. Kaya mo lagi ito, dili man dito, kulay labot ang cool mo nang wala dyan ko karpan. Di giabil na ako dito ka sa jeep. Tabi, sige ko browse. Katabi ito na abot nga. The first 4 words nga imong mabasahan is sugtan up ko dito. Kung kato sa una last year, pero dili ko gapindot. Tanaw lang ko. Ako napitan kita to is miracles, family alignment, and breakthrough. Miracles, breakthrough. Gapon na nawag ng streaman siya pastora. Akong isend sa ibang plano, akong isend ang materials. So far, pastora, initial lang, dagan like 600 to 700,000 pesos. Because that's part of our team. Increase is release, which will not cease. The door of provision. I am the door. Kung gusto tayo panalangin, si Jesus, dili na to, ipalayo. Duol ta sa iya. Ito, kaya barihan ni Lord ang door of heaven. Ibubuo niya. Nga naman, kay gusto niya na masayad ta. Mawa siya nagpasakay. Dito naata sa kalisdanan, kung naang Ginoo na to, dili ra kita magkalisod. Amen. Listo to sa wilderness. Isa, muna atas kalisdanan, atas kaugahon nga lugar. Uga kaayo. Isa ay kabalaka. Dili mag-uga inyong tiyan, dili mag-uga inyong lips. I will provide. I am the provider. Next verse. And he caused the east wind to blow in the heavens. Iya dayong gipa hangin ang sidlakan. Aron matud pa to blow the heavens aron iyang kuipan ang kalangitan. And by his power, he led out the south wind. So the east wind and then the south wind and then so he rained meat on them like dust. Winged birds like the sand of the seas. Gipaulanan niya karne. Sudan ang katawan si Ginoo. Na mga panahon nga abi nato walang-wala na. Pero na ay ni abot piting daghan. Amen. Walang-wala na isa. Buto ta bagulbol dito sila sa Moses. Ingon ka adto tas kadagaya niya karon pura mataghaya na noon ni. Sa yun ka kadagaya unya haya na kini kay murag mga matay na gitaw kay kaunon. Ingon si Lord ayo pagsulti ana kay madagaya ako ibubo dili pa inyong haya. Amen ba? Abi na itong mamatay na tas kagutom siya Moses, mamatay na tas kagutom, murag haya na gini, nga si Lord dili, oy, madagaya akong ibubo. Amen ba? Madagaya, dili ba haya? Siya nga, dagaya lagi sa haya, dili lagi. Amen ba? Isa to? Ha? Like the sand of the seas. Ang kadaghanon sa mga birds nga gi-provide ni Lord. Ingana kuno ka, daghana sa bala sa baybayin gi-provide na ay mga panahon. Oh. Muto nag-send sa ako si Bradshaw. About sa 2024 declaration niya nakita dito. Ito, anak siya po, a gigantic amen for that. Yun siya, amen. Grabe ang declaration niya ito. Connected man kini sa kanang, connected man kini sa kuan, sa tema. Because 2024 is really not an ordinary year. Kung nagtanong ta previously, great harvest sa 2024.
All the words of the Lord are really true. This is apil kay November 3 man ni gihatag. November 3 naghatag, continuous pa ang effect ani. Di lang atong November sa atong Thanksgiving, continuous ang effect sa to, will not cease. Dili mo undang ang panalangin kung dili ta mo atras ni Jesus. Kay mura ba sa to? Naay mga areas nga diin ang tubig nila abundansya. Di nga na kasayangan jud sayangan sa tubig. Di jud ka masayang-sayang kay mo na gid abundansya. Nay mga panahon nga naay abundance bubo ni Lord. Lo, let's move on to the next one. The fourth one, I am the good shepherd. Ingon si Jesus. Ako ang maayong magbalantay. Kinsa ba yung pasaligan ani? Yung mga anak na ako tanan. Ako ang tanan hindi kinahanglan. Ako ang maayong magbalantay siya. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang maayong magbalantay. Iyang gitugyan, iyang gihatag, iyang kaugalingon para sa iyang karnero. So na ay bad nga shepherd. Na ay bad nga shepherd. Magpa-shepherd pero bad. So, kung naay good shepherd, naay bad shepherd. Sa pangita gid mo good shepherd, ako na gid ang good shepherd, na ako ko'y mga good shepherd nga akong gi-assign sa kalibutan. Aron magbantay ninyo. Next verse. Okay, John chapter 10 verse 14 to 16. I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Siya, ako nasayod jud ko sa akong kaugalingon nga karnero. So naagyo karnero nga dili sa Ginoo. Nasayod jud ko nakaila jud ko sa akong mga karnero ug nakaila pod sila nako. Kay nakailaman sila nako, kung unsay katalagman ako jud lang tawagon dili jud tong ilang lain magbalantay. Naay mahitabo. Jesus dili kay katong two syllables. Just as my Father knows me, ingon nga akong amahan na nakailan ako. I know the Father, nakaila po ko sa amahan. So I sacrifice my life for the sheep. Akong gihalad ang akong kinabuhi para sa karnero. Kaya ang good shepherd mo sacrifice. Ang bad shepherd will just receive the prize. Ang good shepherd mo sacrifice, but the bad shepherd is after of the prize for carrying the sheep. I have other sheep, ingon si Jesus, napakuilaing karnero that are not in this sheepfold, nga wala ni inyong grupuha. Motong mga katumuduol pa niya. And I bring them also, ako silang dalon, they will listen to my voice. Isa, maminaw po sila sa akong tingog, and there will be one flock with one shepherd. Kung nanay, usa ka panun, kung usa ka magbalantay, tigumon ta ni Lord tanay. Tigumon ta na. Ang Christian dito sa US, ang Christian dito sa Middle East, ang Christian dito sa Asadapita, tigumon ta tanan kay isa magbalantay na to si Lord. Wala dili ta pwede nga, ay sila naman to, lain man tong grupo. Sa to, the body of Christ is composed of different local churches. They are our brothers and sisters. Dili ta nga, uy, dili lang ta kami dili sa main, kami dili ka, dili jud gusto ko malipay si Lord ana nga ija ako. Gusto ni Lord nga maghangop ang tanan, magpakita ta nga ay suon bitaw ta. Di kay mangigi-ngigi ta. Naman to siya, kay dato siya. Ako po baringan. Ayaw paghanap. Next verse. Hello. Okay, next verse. John chapter 10 verse 27 to 29. My sheep listen to my voice. Ang akong karnero mamati sa akong tingog. I know them, nakailadyo ko nila, and they follow me. O sila nisunod nako. Kailagid si Lord sa ato. Sa diyang gipukaw si Samuel sa Lord. Samuel. Abi intaw niya o si Eli ang nagpukaw niya. Duol po siya ni Eli. Duol po taon siya. Ibutan lagi kain. Ingon po si Eli. Kali ko tulo. Kaya dili ako nagpukaw nimo. Katulo ingon na si Samuel
sa utro ganik manawag siya nga, speak Lord for I am listening. Sa ikatulog ka ni manawag nimo, kadi ako nagtawag nimo. Ingna lang, sulti lang Lord, kay namati ko. So ni, ingon po si, pag panawag ni Lord, ingon si sa Lord, istorya lang, kalaminaw ko. Ay, hindi istorya ni Lord, pulos man problema. Di ba pulos problema, may tungod kang ilay? Kadlawon pang dako, nag-istorya na si Lord og problema. Oo, gipukaw ka ng sutyan kag problema, di na problema po kag apil. Di ba? Hallelujah. Nga naman, tungod kay si Lord makikistorya nato kay gusto niya nga ang problema atong tabangag sulbat. Di kay tabangan lang nato sausaw sa istorya. Hello? Di ba? Ito, my sheep, listen to my voice. Ang akong career maminaw, isa gabi bukawon. Ratong maybe sa kadlaw. Maybe sa ako schedule invitation birthday sa kong apo sa kong manggol. Okay na, upan ko kayo nga, maligi ko magpanood tumawag. Pagka alas 2 kadlaw, alam na ko alas 4 kay mata sa kadlaw. Alas 2 ipadam ko mang kunilod. Sabi ko, dam ko, gipaotro man niya ako una-una, gadi na kamatog birthday. Di wala na po. So, ako na ito birthday. Kaysa akong Bible study na siya fulfillment sa akong dam. So, kinahanglan maminaw ta sa inting. Di kay tingog sa invitation sa birthday. Ito arabay litson dako kaayo. Litson. Hello. So, ingan. Niya, pwede ka makasuri kay bagong resort na. Wala. Yan naman, naminaw na chukos tingog sa Ginoo. Paggalas akong Bible study, nahuman agad ang Bible study na ingon din itong igulang, dai, maunin mo na. Kadugay na istorya, gipa-remember ko sa kundang ko, ikaw nga mo na mag-ibig, mo na siya, mag-ampo ko sa imunay. Narakol ka. Nagkunag-adto ko sa birthday. Ingon ni Lord, radyo ka na mina na ako. Tungod lagit sa litso, di ko kumakaw litso. Diba? Mamina ka. My sheep listen to my voice. Naminaw kita sa tingog sa Ginoo. Amen. Karon nga wala sila sa so, 23. Kada buntag, pa-play na ko music niya, Christian song. Magtatrabaho, hindi mo ito mati. Kaya Christian songs, kung ito, may ato pamati-on bitaw, maghatag og peace, og joy sa atong sulod. Muna ang atong music for the soul. Yung music for the soul. Tukar para sa atong kalag. Di kay tukar para sa kalaglagan. Aluruhan na. Music for the soul, Di music for the kalaglagan. So, I give them eternal life. Itagaan ako sila eternal life and they will never perish. Bigit sila. Tagaan ako sila kinaboy walay katapos. Wala na lagi bayri. Wala sila side na sila eternal life. Di naging sila malaglag. Ako naging sa, no one can snatch them away from grabe pasalig sa. Ingon siya, dili naging na sila maagaw sa akong kamot. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me. Ihatag na sila sa ako. Sa amahan nga ni kanako. And He is more powerful than anyone else. O gawahanan siya, kaysa bisan kinsa. And no one can snatch them from the Father's hand. Kumudot-dot na kuno tas Ginoo, di na kita masnas. Kay ang gihatag ni Lord nga message ani, nga makasabot tag ayo. Kato lagi nga gigiglo. Pag naglo na ka, bisag unsa og ibot pare ani. Unsa ni nga year? Among ipapon. Pagbutang ani kay dapat imo nang i-final. Kadi na gina maibot bisag unsa og ibot kanang unsa ni nga klase nga glue. Nga na gusto ni Lord pag connect na to sa iya ha. Muratag nakaglo nga di na ka maibot niya. Di kay wala lang yung ayo. Kay pwede po kung balhis pikas usahay pa. O scotch di para maibot-ibot. Diba? Maibot-ibot. E makibot-kimbot po dahil dito pikas. Hello? Gusto niya nga. Di na siya pikit na siya kabisa kung saan. Di na kiniba sa malangkat. Kaya nakaglo na. Gusto ni Lord isa to. Nga na pagdikit na to sa iha. Musamot kita ka pikit. Musa kita ka pikit. Nga nang yawa. Di na siya ka dikit. Amen. Lingo-lingo na. Di na siya pasali ka na niya. Wa na siya ko luna anak niya. Roy ay napa ko chance niya. No. No
no one can snatch them from my Father's hand. Gigunita na tas kamot sa Ginoo. Praise ang lokso lang ko Lord, lokso lang ko Lord, kay murag nagbibo na kay sila dito Lord, bibo na gikay dito. Dili pa na Ginoo ngayon nga. Ayaw lang ko. Kita ra mag-uban. Minsan nga, anak lagi ko mag-uban na Lord. Anak mag-uban ni Lord, anak ko'y uban. Karon pa ko ko'y uban. Hello. Di ba yung ano na sa batanon pa magkulod? Kunya na mo na, anak mag-uban yung mo kung anak ko'y uban Lord. Mo enjoy sa kus kalibutan Lord, anak ko na'y uban. Sa nga, lain na din mo kauban anak. Hello. Lain mo kauban anak. Di ba? So let's move on to the next verse. And Jesus told her, I am the resurrection and the life. Ingon si Jesus kang, Marta, ako ang pagkabanhaw o kinabuhi. Ikalima, ako ang pagkabanhaw o kinabuhi sa ato pa. Yun siya pamamatay man gani. Ay kabalaka. Kabanhaw datas kinuo. Amen. So, iyang rules tanan para gid sa ato I am the resurrection and the life. Ako ang pagkabanhaw kinabuhi. Anyone who believes in me, ang bisan kinsa mo tuon ako will live, matbuhi. Even after dying. Bisag namatay na siya, mabuhi lagi siya. Everyone who lives in me and believes in me will never ever die. Ang bisan kinsa mo pupuyo nako, magkinabuhi nako, atud pabutuon nako, di na jud mamatay. Do you believe this, Martha? Masaba siya ni Martha. Kawa man si Martha ni tuo kay ang ipasabot ni Jesus nga kaya nang banhawon si Lazaro. Di man mo tuo si Martha kay sa baho na lagi na akong manggo, ako isuon lagi Jesus. So, do you believe this, Martha? Okay. Wa maginito si Martha. Suko na si Jesus. Let's move on to the next one. Okay. Okay. Dito sa tabalik. So, to, sa nitabo. Pag ingon ni Jesus na Lazarus, gawas. Ni gawas si Lazaro. Maay pang patay. Ni bangon pa. Ang buhi nga naglingkod, namati. Nagpalimog-limog. Lo, ang patay ni kalit og bangon nga gibudbaron pa og kanang lini nga pulino nga puti. So, mo rin to si Jesus. Nitindog nga murag sumbi ingon si Jesus, badbari, so gibadbara. Na mga panahon nga titindog ta pero na gapos pa ta ingon si Lord, badbari na karo makaliyog na aron makadaig na makataas ing kamot, makasimba, makatingog na si mga pagdaig maingon na nga. And I live to worship you. I want to honor you. Ito, ako ang pagkabanhaw kinabuhi. Kung sa may dangatan. Brother Joel, ay, plastada na kaayo ito ba? Pagkita. Di pa ta kabalo. Pero nasayad ka nga, walay problema gihapon o sa dangata sa itong kinabuhi. Amen. Let's move on. The sixth I am. Okay. I am the way. John 14:6. Ako ang dalan. Ikapito. I am the truth. Ikawalo. I am the light. No one can come to the Father except through me. Kinsig ina, napasalig sa ato mga anak. Ako inyong dalan. Let's move on to the next verse. Aron makuhaan pa nato ang way. Next slide. So, way to prosper. Dalan sa pag-uswa. Psalm chapter 1 verse 3. They are like trees planted sa tugag. Verse 1, bulahan katong tao nga wala na patambag sa kautan na nilang lingkod sa likuranan sa mayubiton nimo na katong wala gid nagwa sa mga negative. Umatod pa sila murag kahoy nga gitanong dapin sa kasubaan. Umatod pa nagapamunga sila sa matag ting pamunga. And their leaves ug ang ilang mga dahon will never wither, dili malaya. And they prosper in all they do. The way to prosperity is Jesus. Siya gid ang dalan nga kita mag-uswag. Bisan pag natas ka uswagan ng puyo, dili ka garanti nga mag-uswag na itong kinabuhi. Ngayon ko, Lord, ayaw lang may ibalhin sa kauswagan, dili lang dyan.
Hmm. Kaya marang nindot jud ang ngalan kauswagan, pero nindot na to jud pud Lord kay ikaw magin ang Dios sa kauswagan. Amen. Hello. They will prosper in all they do. Magauswag sila sa tanang gibuhat. Amen ba? Ingay mo kauban, mag-uswag jud ka. Mag-uswag jud ka. Amen ba? Oh, mag-uswag jud ka. Oh, mag-uswag. Hello? Prosper in all they do. Ang atanan natong gibuhat panalangin na ni Lord. So kinahanglan naa jud turay buhaton. Sa to, they will prosper, they prosper in all they do. Naa jud tay buhaton, di ta magtanga-tanga. Unsa man pag-prosper nato kung magtanga ay ta. Sa to, they prosper in all they do. Oh, so tulog lang kukulog. Ay, lang kukulog. Gusto pwede rin mag-uswag ko. Kana lang magtulog ka ng kulog. Hindi dyan na pwede. Nung sa ayaw, di na pwede na. Oh, si Chris Aquino gani, bisan og lip and right na to iyang sa na importa nagkuan. Diba? They prosper in all they do. O na ini mo abay. Trabaho na jud ka. Ay nagit sig tulog ka. Oh, eskwela lang sa. Oh, eskwela na sa to. Eskwela sa ala isod pag trabaho eskwela. Around head labot na nako. Trabaho jud kay prosper na. Katong gipang gisend sa ako ni Brother Jack. Grabe ka ito na. Grabe ka ito. Okay, let's move on to the next one. Ana, unsa pa nga door? Unsa pa nga way? Okay. 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 Hindi man. Wala na ako na-apil. Sige. Ay, balik sa tatong, balik sa tatong isa. Backboard tayo na. Wala na ako na-apil. I am the truth. Ako ang kamatuuran. So, naagyoy, dili true. So, gusto ni Lord na ayaw paminaw sa baka. Ang truth ragid ang paminawi. Ang truth ragyoy panigi. Kay naagyoy false. Naagyoy sayo. Nga i-present sa yawa. Na i-presentation sa yawa nga sounds truth. But opposite of the truth. Amen ba? And we were deceived that before. Nalimbungan ta na sa una, kaya wa mo ta kabalo sa truth. Diba? Nga na. And I am the life. Ako ang life. Sana mo ko yung life, Lord. Wala na life, pero gusto na ko i-offer nimo eternal life. Gusto na ko i-offer nimo ang prosperous life. Gusto na ko i-offer sa imo ang healed life. Gusto na ko i-offer sa imo ang victorious life. Hindi mo gusto ato nga offer? Diba? Healed life, victorious life, joyful life. Despite nga gamay ra imong kwarta pero malipayon ka na ba nagkandi kwarta pero dili malipayon. Di ka tulog. Kaysa nga ba sa kawato na kung kwarto po. Yung pa di na lang ko matulog. I am the life. Nga, bisa ng imong sudan bulinaw, tulura ka buok, pero nakay kalinaw. Ang ilang barilis, di paigo sa rep. Wala kalinaw. Sige na sila glalis. Kinsay mugutan. Kinsay maslice lang barilis. May matong bulinaw, di na slice soon. Hallelujah. Pwede pa di hinayan. Hallelujah. Di ba? Praise the Lord. Manayon mo ka ba na? Kaya bulinaw, gi-provide ni Lord. Di hago. Di hago. Di hago. Wala kisamo. Amen ba? Hello? Di pa mapagod. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Ginoo kay makabarilis ba't nakaroon magsabaw tag barilis. Dili bulin na. Pero ta maglanis kay na slice to. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh my God. Glory to Jesus. Next verse. Grabe. Hallelujah. Next verse. Okay. Okay, glory to God. Nakinain the last. I am the true vine. Ako ang tinuod nga punuan. And my Father is the vine dresser or gardener. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that does not bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to. Ingon si Jesus, ako ang tinuod nga punuan. So naagya po sayop nga punuan. Naisayop ka punuan.
Lisod man gay punuan sa ang punuan kamunggay. Unya ang iyang dahon alubati. Unsa na miracle. Hallelujah, di ba? Punuan niya kamunggay iyang dahon niya alubati na mag-trending, mag-viral jud na siya. Sa ako ang tinuod nga po punuan. Ug ang akong amahan mo oy vine dresser or mooy gardener. Gardener. Ang atong kasing-kasing kanunay nagi-cultivate para di mo tigaan. Amen. Amen. Gardener. Cultivator. Iyang gi-cultivate atong kasing-kasing una-una nga di mo tigaan. Kay kumuting, ano, nga nagkapatay na. Amen. And every branch in me, ang matagsanga nako nga dili mamunga iyang butlon. Pero ang matagsanga nga mamunga iyang pulungan. Lahi boy ng putlon, kay putlon dito dapit sa punuan gid sa sanga. Kung pulungan dito dapit sa part sa sanga. Kay aron, di ba pag pulungan na daghan na din pud sanga, aron daghan og bunga. So naay mga panahon pulungan, naay pulungon sa ato, naay kuhaon sa atoa. Isa na gina atong garbo, pulungan ni Lord, atong garbo, atong dawot, atong pulungan ni Lord. Atong kabalaka, pulungan ni Lord. Atong masakit to, di ba sana sanga nga murag kapatay na gasakit ginsa na pulungan tas balatian aron wala na tayo mga bati nga pagbati tungod sa balatian. Hello. And every branch in me that does bear fruits ang matag sanga nako nga mamunga akong pagapulungan that it may bear more fruit. Na expecta 2024 daghan na tagbunga. Amen. Ina imong apat. Gusto ko makita sa imong bunga. 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 Hello. 2024. Grabe nga. Bunga. Ano man? Oh, isa nga bunga sa 2024 atong church. Kada na. Di na anayon. Inan. Hello. Ito? Kay na si Jesus na agitandog si Jesus. Amen. Praise God. Di na tama sungko. Ay, di tama sungko. Parang taas. Wala na iba sungko. Apil-apil po parang taas. Pero sige lang ako nagmahay sa kong height. Oh, praise God. Ito, ang sanga nga mamunga iyang pulungan aron mo daghan pagud ang bunga. Praise God. So ayo ka balaka kung naagipulong sa imo na iba pagputol mabaw-an nato naagiputol sa ato nagipulong sa ato ko na pulungan ko da amen ayo nagkabalaka kay bunga ang sunod ana amen kung mapulungan ka na ay something na pulong sakit mapulungan dili sakit pa isa sige lang bunga man daw ko ng sunod amen wala ko maiguta sa pulong gipulungan ta kay aron bunga ang gusto nila makita. Dili na ang samad. Kay maulian ang samad dahil mugitib din siya na dahil bunga. Amen. Ha? And already you are clean. Nahindo na kamo tungod sa mga pulong akong gisulti kanimo. So kung malinawaton ta, mahinduan jud ta. Amen. Hinduan jud ta. Malinawaton ta. At isa sa testimony sa nimo pastor na ron. Di mo tos pulo sino think education. Babasa bitaw siya sa Bible. Isa lang ka verse about the love of God. Hilak siya. Paghilak niya, grabe yung tulo siyang luha. Nag-receive din siyang message ni Lord nga niya. Gamiton siya sa Ginoo. Kung niabot-kin ang panahon, gamit siya sa Ginoo. Because ang unsay gisulti ni Lord, mahitabugin na siya. Yung mga panahon, dili siya diretso. Yung panahon, dili siya diretso. Ngayon, na kung mapinagis mga pula kong sulti kanina. Let's move to the next verse. Natin siya'y istorya. Palambing nga istorya. Yan siya. Remain in pabilin lang nako. Pero ito, nana may relasyon siya. Ay, may kubulagi ha. Kita di forever ha. Yan siya depende.
Ganun ka. Let envy. Di ba na siya? Inanay relasyon sa ayaw ko siya. Remain in me. Sa pabili na ako, ha? Pabili na ni nga gugma, ha? Ano siya ka? Di na sa ako ka-sure. For sure. Diba? Remain in me, and I will remain in you. Abide in me, and I will abide sa. Pabili na ako, kay magpabilin po ko ninyo siya. Depende lang, Lord. Kung imo kong pasakitan, palayo ko ni mo kamay. Ano sa mo na siya kamay. Hallelujah. Siya, for a branch cannot produce fruit. It is severed from the vine. Kay ang sanga dili gid siya magbabungahon kung maputol na siyang sanga. Kay gusto gid dili gilord lagi magbungahon. Tanawa sa bunga sa atong igsuon nga negosyante. Kiapil ta niya. Yung to silman pastora, ako ni na isa pastora, pwede ka katawag na ako. Na timing po lagi na ni bago lang gid mga 5 minutes na expire akong load. Nasa messenger man. Yun so nga, sige pastor, ka na di ko katawag mo karon kay expire akong load. Magpa-load sa ako pastor. Ko importante jud importante. So padali tayo ko pa-load. Tawag din ko. Sa pastora, kung lagi ko ang gi-estimate lang ko ang initial budget sa ko ano la pa dabot ang panan niya na. Ayun. Aron maapilas mga pag-ampo pastora. Sige. So, kung mag-ampo sa tadaan, sige tang duha sa paso mag-ampo sa tang duha. Pagkatao to napalong man, sige kong ampo-ampo, napalong man. Hallelujah, kay taas-taas sa istorya. Neundan sa kong ampo, ako na po gitawagan siya. Ako na po gitawagan, paday no ampo. Ayan na, yan naman. Kaya isa to, there is power in prayer. There's power in prayer. Ito, magusto ko magbubungahon kamo. Yes, I am the vine. Ako jud ang punuan and you are the branches. Kamo gid ang sanga. Those who remain in me, katong magpabilin ako, o ako magpabilin kanila, will produce much fruit. Makabunga gid og daghang bunga. And for apart from me, you can do nothing. Kay kung wala jud ko, wala jud may mahimo. If you remember the song katong Increase in Me, nga line up sa tong Thanksgiving. Kato bitong iyang bridge nga enlarge our hearts, rise up and faith. Do not hold back, do not delay. Enlarge our hearts, rise up in faith. From east to west, prepare the way. Just change the atmosphere. Kato di ba part ato? Change the atmosphere. Dili kato isa tong increase. Increase in power, increase in glory. Make known your greatness for all to see. Increase your favor, increase your anointing. Transform the atmosphere. In Jesus' name. Kato mga kanta na to has relation sa hatun sige, transform the atmosphere. The atmosphere of our church will be transformed by 2024. Amen. Bakbakan na to si Lord. Because nag-increase ang power, nag-increase ang fruit, nag-increase ang tanan, ang kinahanglan mag-increase ta sa atong pag-alagad, mag-increase ta in number, mag-increase ta tanan, because increase is part of God's plan. To make that possible, dili ta magpalayo ni Lord. Dut isa kay I am. Who I am that you need most in your lifetime. 2024 is a great year. If we continue to abide in Him, to remain in Him, to make Him as our good shepherd, to make Him as the door of our life, for our victory, our success, our everything. Let's move on to the next one. But if you remain in me and my words remain in you, grabe na po na ipasalig nila sa apan kung magpabilin siya mo na ako o ang akong mga pulong magpabilin ninyo. You may ask for anything you want, anak. Kananan kay ko, anak. Kung magpabilin mo na ako o ang akong pulong magpabilin ninyo, di ka ibilin ninyo, ay ko ganan atong pulong nga. Siya?
You may ask for anything you want. Makapangayo mo isang unsa inyong pangayoon and it will be granted. Di ba nag-pray man ta? Thank you, my Lord. Gabok na dyan, my Lord. Na sige pagiglinog, Lord. Makadagdan sa tagdili oras na. Pasunod ka ting tuluga. Patay na linog, kusog-kusog. Ba't adidakan sa... Gabok na ba ang taas? So, you may ask for anything you want. Ikaw, Lord, mausap. Ito, nangayo mo tayo. Iyatag niya. Hello? Praise God. The next day of our Thanksgiving. Naanay ko, pero kabalo ko during sa Thanksgiving, di ko anak sa gitandog mas Ginoo. Hello? Praise God. Sa to, kung mababilin tayo yung pulo mababilin, makapangayo dyan tabi sa kunsoy atong gusto. Kung ihatag ni Lord, wala ka ng kanos ay ihatag di ka, Lord, ugma dayo Lord, ugma dayo na. Ano ba kayo? Marang manok, ikaw na Lord, siya na anak. Ikaw na labaw niya. Di ka naman ihatag Lord. Di ka pagamit niya. Di na ko Lord eh. Ingon di ka, bisa kung sumpang ayaw. Nakatag. Ay, lagyan ko niyo. When you produce much fruit, kung bubunga ka nagdaghan, you are truly my true disciples. You are my true disciples. So gusto ni Lord nga, natay mga disciples, so, punang naamoy mga bunga, pag-disciple po mo, pagbabustadi po mo. Yung mga panahon, alauna na kung makaulis, lubi, magbabustadi, kay dugay ko pasakay. Makasakay naman unta ako, patanaw na ako, makasakay na ako, murang mali. So, delikado ko, hindi laza. Lagi yung may delikado ko, lingnaw, nalitawa na ako kaabal. Ay, sabi na sa ko, kagaya taga ma'am. Una na ko. Ano kayo sakay? Okay, gani akong abay, or kung wala ipasayari ko. Ano ko sa driver ko sabay padagan ko, grabe na maburid yung karim si kami. Jesus. Hallelujah. Alauna ko mauli, alas 12. Yan, praise God. Ano man? Because na ako gi-disciple. Ato, muna nga, nigamay si pastora. Hindi saktong tulog. Hindi saktong kaon. Pero, hindi kay walay kaon. Pagkaon. You are true my disciple. You are my true disciples if you produce much fruit. This brings great glory to my Father. Kini maghatag og dakong himaya sa akong amahan. Kung bababungahon mo, na may ma-disciples, maghatag gid kay mayaan sa Ginoo. Manang gusto bunga, na may buhaton 2024. Sugod na mo wali, sugod na mo Bible study. Dahil inyong bunga diri. Kaya sa ito mahimaya daw ang Ginoo niya. Dili ko kapalipad si Lord sa imong pangayoon. Kinaan naman kayo na bit-bit na kalam. Di ka ikaw pa'y bit-biton. Amen ba? Hello? Gayuran pa siya. Dali na lagi. Magsugod na. Sa unya na lang ko, 1 hour. Unya na lang siya ko kapit mahuma. I-request na lang ko kaya na-traffic po. Hallelujah. Praise God. Oh, Jesus. Glory to Jesus. Let's all stand up and praise the Lord. Hallelujah. Let's see the other portion, but the conclusion of that. The conclusion. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. And he said, I am the way. I am the truth. I am the life. I am the true vine. The next one. So let's be connected with the, don't be connected with the false vine. Ayaw pagpa-connect sa sayop nga punuan. The wrong vine which has lots of deception. Don't believe the lies of the enemy. Ayaw tuo sa bakak sayawan. Kabalo na ta unsa giingon ni Lord kinsa siya. Let's know him well. Matod pa sa kanta, I know him so well. This blessed morning, brothers and sisters, gi-reveal ni Lord Jesus kinsa siya para nato. Unsay matabang para nato. Unsay atong maangkon kung magpabilin ta niya. Dili ta masnatch, masakmit sa kaaway,
kung kita magpabilin kami. This is the last day of the month of the year 2023. Gusto ni Lord mag-let go tag bagay dyan sa atong life. Magbuhi tag mga bagahe sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga bagahe na gusto ni ma-let go sa 2023, anong daan na ang pagsugat sa 2024. Ingon si Lord, just speak to me. Just speak to me. Suti ilang ko. Suti ilang. Oh, glory to God. Just speak to the Lord, brothers and sisters. Just speak to the Lord. Iyang gi-offer na tanan, iya nang i-reveal tanan kung sa iyang mahimo na to. Kung sa kaayuhan nga atong madawat kung siya ato dyan ipingan sa atong kinabuhi. So, hallelujah. Raise your right hand and surrender before God. Oh, Jesus. Glory to God. Hallelujah. 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 Gusto ni Lord forever tanga mga lagay. Hallelujah. Glory to God. Yes, Lord. Thank you so much. Oh, blessed be your holy name. Blessed be your glorious name, oh God. Hallelujah. Let's sing the song through it all. You are forever in my life. Oh, glory to God. Yes. Imo ani imo pag-ampo sa Ginoo igsoon. Na forever siya gipahari sa imong kinabuhi. Forever siya nga diin magapamukhat sa imong kinabuhi. Aron forever kang mag-enjoy sa imong kinabuhi. Hallelujah. Glory to God. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. Oh God, hallelujah, Jesus, glory to Jesus. You are forever in my life. You see me through the seasons, cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, hallelujah.
sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Through it all. Through it all. Hallelujah, Jesus, glory to God. Lord, you are forever in our lives because your love is forever, oh my God. Ang gusto ni mo, Diyos, na kami makalapit na ni mo, God. Kung sa man ang mga mapag, oh my God. Hallelujah, sa mga lagyan, ganawa, oh Diyos, hallelujah. Nag-manifest, Lord God, sa mga katawan. Amo mga pag-ampo, Lord, na ikaw, God, pag-bad, ana, Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Ang tanan kababagan, oh Lord God, mga magduwa man. Hallelujah, ang tanan, Lord God, mga garbo, oh Diyos, ikaw mag-atangkan, oh Lord, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Set your people free from all struggles in life. Set your people free from the chains of the enemy. Set your people free from the arms of the enemy, oh Lord God. Set your people free from doubt, oh Lord God. Set your people free, oh God, from pride, from arrogance, oh Lord God, in Jesus' mighty name. Set your people free, oh Lord God, hallelujah, from unforgiving spirit, oh Lord God. Set your people free from unloving spirit, oh Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. You are the great and mighty God who could able to set free your people, who could able to break, oh God, the chains of the enemy, oh Lord God. Hallelujah, upon your people, oh Lord. Oh, glory and honor and praises to you, God. Salamat, Lord, ng tanan, o Diyos, na mituog, bidawat kanimo. Ang tanan mituog na matik ni mo, O Lord God. Nakahatag, nakabatuna, o Diyos, o kaiduan, nakabatuna, o Lord God. Hallelujah, hallelujah, o kagawasan, o God, sa buhat sa kaaway, o Lord. O salamat sa imong mga pulo nga imong ipadayag ni kabutagon. Kung kinsa ka, unsay mong mahimo ka namo, kung unsay ang kadawdaw, unsay benepisyo mo kami, O Lord God. Hallelujah, dut ka kanimo Ginoo. Salamat, Lord, sa liwi ka to sa pagpili ng dugo ka di na mo tubalikan, O Lord God. Sa ngalan ni Jesus Christ of Nazareth, we pray, and everyone will say, Amen. Hallelujah, Jesus. So, ito na sa atong